Magandang araw po sa ating mga kababayan at magbibigay lamang ho tayo ng reaction video dito sa naging pahayag ng dating military mga kababayan, military official na ito pala kabayan ay kamag-anak pa o hindi kamag-anak, kumbaga kababayan pa ni Bongbong Marcos. Grabe mga kabayan, no? Mismong kalugar pa ni Bongbong Marcos ang nagsalita na dating opisyal ng military, ng mga kababayan. Medyo may katandaan si tatay pero grabe, ayaw na ayaw pala niya kay Bongbong Marcos dahil grabe pala ang mga ginawa sa bahagi ng Ilocos. So ito mga kababayan, panoorin ho natin ang naging pahayag ng dating military. Hindi ko lang napakinggan mga kababayan kung ito ay general at hindi naman nagpakilala. Grabe, eto pakinggan ho natin. Kababayan ko si BBM na Ilocanohan ko, pero kinukutya ko siya noong pa dahil sa kanyang mga gawain na hindi ka nais. Tama ang sabi noon ni Tatay Digong na spoiled brat. Ang sabi ni Ko, Ayan nga, no? Sabi nga ni tatay, ito ay sabi ni sir, no? Sir, salute po sa iyo. Sinasabi ni Tatay Digong daw umano na itong si Bongbong Marcos ay spoiled brat, no? So, makikita naman ho natin mga kababayan. Sa mga galawan ho ni Pangulong Marcos ay talagang masasabi natin spoiled brat nga talaga ito. So, eto ho mga kabayan, hindi ho nanggaling sa akin. Ito po ay nanggaling dito sa retiradong military, mga kabayan, no? Na itong si Pangulong Marcos ay isang spoiled brat. Eto, pakinggan pa ho natin. Grabe. Grabe mga sinabi. Alam nyo, sa lahat po ng mga sinabi o lahat ng mga nagbunyag, halos makukumpleto na yata lahat ng mga posibleng ibas kay Pangulong Marcos mga kababayan. Grabe, napakatindi lang ho talaga kumapit ng ating presidente sa kanyang posisyon. no, ang sabi ni Presidente, what the President wants, he gets. Kaya yan ang mga ugali ng spoiled brat. Kunwari, kung ano-ano, naghugas kamay, nag-ano pa siya ng ICI para mag-imbestiga. Ang daming nililihis. Ano ang sabi ni Ko? We will protect you. Don't get out of the Philippines. Sabi niya. Yung pala, ginagawa siyang sangkalan. Ayan na nga mga kabayan. Pati nga si dating Congressman Saldico ngayon mga kabayan, no? Ay nadamay na rin ho dito, no? Nasabi dati kay Congressman ay akong bahala sa iyo, pero ngayon ay ginawa pala siyang sangkala, no? So ang tindi pala ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Halos lahat na karamihan na sa kanyang mga kaalyado ay nagsisialisa na, pati yung ICI mga kababayan na kanyang ibinuo, wala na rin mga kabayan. Ay nandiyan pa rin pero nag-iisa na lamang ho yung parang official ng ICI at yung ibang mga official ay nagsialisa na dahil nga masasabi ho natin walang pangil ang ICI. So matitindi ho yung mga sinabi dito ng kanyang kababayan ni Marcos Jr. Spoiled brat ang ating presidente. Yan po ang sinabi ho ng ating nag-reaction video lamang ho tayo na may kasamang komentaryo mga kababayan. So sabi ni dating official military na itong ating presidente spoiled brat at masasabi ho natin talagang wala ho talagang nagagawa mga kababayan. Ngayon, nung ipapay na yung kaso labang kay Ko, ayan na, nagsalita na siya. Ang Malacanang ngayon, tahimik. Walang sinasabi tungkol sa repeal ni Saldico. Partial pa lang daw yun. So, ayun nga, no. Yung mga patungkol dito kay Saldico, sabi, partial pa lamang
Ay, ibig sabihin talagang hindi sila naniniwala doon sa mga isiniwalat ni Saldico. Paano ba naman sila maniniwala, mga kababayan, sa mga sinabi ni Saldico kung sila ay involved? Ibig sabihin, pag involved ang isang tao, sasabihin ito ay fake news. Ito ay gawa-gawa lamang ng kung sino man. Pero ang maganda dyan, mga kabayan, ay dapat imbestigahan kung talagang may katotohanan. May katotohanan ang mga sinabi at mga ipinahayag at mga binulgar ni Saldico. Dahil kung hindi ito iimbestigahan at maimbita o makausap o state witness itong si Saldico, ay talagang magiging hearsay na lamang ho ito. Ay talagang papabulaanan ho ito ng napakarami ng mga opisyal o mga opisyal at tawag niya, kanang kamay, kaliwang kamay ni Bongbong Marcos. No? Ano sa tingin nyo dito, mga kabayan? Yung reveal niya, iparto pa raw. Biruin nyo, 100 billion. Dami niyong pinatay dahil sa baha. Dapat nga mag-resign ka na. Dahil galit na galit ang tao. Ngayon, mas lalo silang nagalit. Ano ang masasabi niyo kayong mga kaalyado ni BBM? Ayan, ano ang masasabi ng mga kaalyado ni BBM? Siyempre, sasabihin ng mga kaalyado ni BBM ay okay lang yan, umaangat ang ating ekonomiya. Makikita naman ho natin, dahil sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya, ang dollar ay umaangat at umaangat din at parang kagabi yata ang update ng dollar na palitan laban sa piso, mga kabayan, no? Ay umaabot po ng 59 pesos and 35 centavos or parang something like that. Yung katumbas ng $1. Ibig sabihin, pag may $1 ka, magkakaroon ka ng 59 pesos and 35 centavos. Yan. Diba? Umaangat, mga kabayan, no? Napakaganda ho ng ekonomiya na yun, mga kabayan. At talagang kung isa kang OFW, kailangan mo nang magpapalit. Lalo na kung mas tumaas pa yan, at talagang dadami ho ang pera ng ating mga OFW. Pero, yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, wala na. Tapos na, finish na, mga kababayan, kasi nga bagsak ho talaga ang katotohanan, bagsak ang ekonomiya. At wala hong masasabi dito yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, dahil for them, mga kababayan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay umaangat. Hindi ho sila naniniwala na bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil para sa kanila, napakagaling at napakaraming proyekto na nagagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Katulad na lamang, mga kababayan, 22 classroom ang 2025 ang natapos. Napakagandang proyekto ho nun. Tapos ang isang napakalaking project pa ang sinasabing flood control project, mga kababayan, isang achievement ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay napakaganda dahil nagmistulang dagat ang ilang bahagi ng Pilipinas. Yan nga ang napakalaking proyekto at yan ho ang masasabi. Napakaganda, napakagrabe yung pagbabago sa ating bansang Pilipinas. So, ano ho ang masasabi niyo ho dito, mga kababayan? Siyempre, hihintayin ho natin na mag-comment dito yung mga taga-suporta ni Bongbong Marcos. Sana naman yung taga-suporta ni Bongbong Marcos, mga kabayan, ay mag-isip-isip na ho kayo. Tama lang ba ang mga ginagawa at mga nangyayari na ngayon sa ating bansang Pilipinas? Sa tingin nyo, tama lang ba? At nasa tuwid na daan pa rin ba ang ating bansang Pilipinas? Yung mga lalo to si Senator Wins Gatchalian, ano ang sabi niya sa komento niya sa revelasyon ni Saldico? Sabi niya, huwag daw daanin sa video-video, kailangan humarap ng personal. Pinagtatanggol pa niya ang ano. Ayan na,
ipasok natin itong sinabi ni tatay o ni dating military official, mga kababayan. Itong patungkol sa sinabi ni Gatchalian na kailangan humarap sa publiko si Saldico para mapatunayan ang kanyang mga sinabi, mga akusasyon laban sa ating presidente. Ang tanong ho dito, mga kababayan, sasabihin ba nila ito na totoo pa rin ba? Dahil nga merong time o merong witness na inilabas sa Senado, mga kababayan, na kung saan itong si Master Sergeant o isang Marines ay pumunta mismo personal. Meron siyang affidavit, nga lang yung affidavit niya ay sinasabing isang peke dahil yung notaryo ay hindi totoo. Ngayon, nasa Senado na siya, nagpatotoo, pero ginawang kumbaga sinabi nila hindi totoo. O kumbaga hindi dapat gamitin kasi falsifikado yata ang yung kumbaga tampered yung perma ng isang abogado at hindi totally authorized. So ngayon, paano mo pa sasabihin na kailangan humarap man o hindi, lalo't kalaban o ayaw o kumbaga ayaw nila dung testimonya, mga kabayan, masasabi pa rin natin yan ng kasinungalingan. So yan ang nangyayari. So kaya kailangan talagang umaksyon na ang ating mga kababayang Pilipino, magtipon-tipon, gayahin natin ang EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Mga kababayan, sa darating ho na February 25 ay ika-40 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Monument. At hindi ko ho alam, baka kasi sabi history repeat itself. Kung ano ang nangyari sa dating presidente na si Marcos Sr. ay posibleng mangyari sa anak. At nauulit mga kababayan. Nauulit ang history. Ang edad kung kailan napatalsik si Marcos Sr. Kung ilang taon na ba yung martial law ay yung anniversary ng martial law, 40 years. Parang nauulit lahat, mga kababayan. Kumbaga, i-research nyo at tingnan nyo yung history ng dictator ng Pilipinas na si Marcos Sr. At yung profile at kasalukuyang nangyayari ngayon sa Pilipinas under the Marcos Jr., mga kababayan. Ayan. Ayan na nga, at ang dating military official ay nagsalita na magsama-sama na pigilan na itong mga crocodiles sa kanilang mga pangungurakot sa ating bansang Pilipinas. So ano ho ang masasabi nyo ho dito sa naging pahayag ng isang dating military official? So hindi ko masabi kung ito ba ay general, colonel, major, ayan. Basta ito ay isang military general, pero ay military official, pero ito ay isang retirado lamang, mga kababayan. Hindi lamang isang retirado na masasabi ho natin, mga kababayan, talagang dapat hangaan, dapat saluduhan. Dahil kahit na sila ay retirado, ay patuloy pa rin sila na nagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng paglaban sa korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, mga kabayan. So ano ho ang masasabi nyo dito? Komento nyo dyan sa ibaba at huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe.